Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC Employees Compensation Commission. #ECC Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Naririto na naman po tayo sa ating Wednesday Habit. Wala po munang DZRH Operation Tulong sapagkat ngayon ay bibigyan taan natin ang ating programa na ECC #ECC Work Related. Welcome back po sa ating programang nagbibigay ng benepisyo at serbisyo para sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Hatid pa rin po sa atin ng Employees Compensation Commission o ECC. Sa ngalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ako po si Yuel Reyes. At syempre, kasama pa rin ho natin ang ating co-host, ang Action Woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Attorney Kai, good morning. Magandang umaga, Sir Yuel. At syempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. At syempre, lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC na laging sumasubaybay sa ating programa. Sir Yuel, actually, last week, alam mo, nakasama namin ni Miss May dito sa programa ang ating si Engineer Casey na isang miyembro ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment. So, napakarami niyang na-share sa amin ni Miss May ng mga information tungkol sa ano ba ginagawa ng Bureau of Working Conditions para sa ating manggagawa sa kanilang proteksyon. At syempre, ito ay under ng ating Department of Labor and Employment. So, natuwa kami ni Miss May. So ngayong umaga, meron ulit tayong very, very special guest. At yung very special guest naman natin ngayong umaga ay manggagaling naman sa napakasikat na SSS. Iyan, marami nagtatanong tungkol sa SSS. Oo nga, Sir Yuel, diba? Lagi tayong may phone-in questions tungkol sa SSS. At para masagot yung mga katanungan ng ating mga listeners at viewers, dinala na po natin Ito ang na. very special guest galing sa SSS. Hindi na nga kailangan buuin yung pangalan niya, pero buuin na rin natin para sa iba na hindi nakakaalam kung ano yung SSS. Social Security System po. At siya po ay makakasama natin mamaya para po i-share niya po sa atin kung paano po kami magkatulong, ang ECC at ang SSS, sa pag-implement ng ating EC program para naman po sa ating mga manggagawa sa pampribadong sektor. Tama ka dyan, Idikay. Kaya't mabuti na lamang kahit pabago-bago yung panahon ngayon, hindi natin malaman. Umaga, parang summer, pagdating ng hapon, At tag-ulan na. Oo may sakit. Hindi mo alam kung jacket or payong ang dadalhin, di Tama ba? ka, Idikay. At dahil nga nabigyan tayo ng oras na ating pong special guest ngayong araw na madalas nating mga natatanggap na tanong sa ating pong programa ay ang EC filing ng ating pong mga private workers sector, lalo na ang mga self-employed. Pero bago nga natin ipakilala ang ating special guest, syempre, ang hindi natin makakalimutan, ang ating hinihintay din ng ating mga listeners at viewers ay ang EC Question. Ayan. Sir Yuel, alam mo naman, marami talaga nag-aabang ng ating EC question. At alam ko rin, last week kasi parang nahulaan agad nila kung ano itatanong Mabilis. namin. Oo, parang wala pang 1 minute, meron na kami agad ganun? 3 winners. Oo. At this week, I think baka may sumasagot na nga rin sa ating chat. Baka meron na agad yan, Oo, matingnan na nga hindi ko agad. pa nabibigay yung EC question. Alam na nila yung itatanong natin. Kasi napakadali lamang po na ating EC question ngayong umaga. So, ang easy question po natin ngayong umaga ay ano ang ahensyang makakasama natin ngayong umaga as special Ay, guest? ang easy nga. Napaka-easy, di ba? Kung nakikinig at nakatuto ka ngayon at Oo, hindi oo. talagang attentive, ngayon pa lang, feel ko, Sagot nung ka binabanggit na. mo lang yung first word, Oo, Idikay, ano ahensya? may nagtatype na agad Meron yan. na agad. At 3 letra lamang yun, di ba? Napakabilis sagutin. Pero po, kung di nyo naman po nahuli yung kasagutan, mamaya po i-announce natin kung sino po ang ating mga kasamang special guest at kung saang ahensya siya
nanggaling. Ayan. At wag lamang hong kakalimutan sa mga nais hong sumagot sa ating easy question ay i-comment po ang tamang sagot sa aming comment section kasama ang hashtag ACC Work Related. Huwag kakalimutan din pong i-share at ang aming live stream dahil kapag wala hong sharer badge ay sayang naman at hindi mapipiling panalo. Kaya dapat i-share at mag-comment. At i-comment at i-like. Oo, diba? At Idikay, nandito na nga. Huwag na natin patagalin dahil nabanggit na natin ay pakilala na natin ang ating special guest ngayong umaga. Hi, thank you Sir Yuel. At syempre, pinakahihintay nating special guest ngayong umaga, makakasama na nga natin mula po sa Social Security System or SSS. Ayan na, clue. Vice President for Public Affairs and Special Events Division, Mr. Carlo Villacorta. Magandang umaga, sir. At Magandang welcome po umaga, Sir sa Carlo. hashtag ECC Work Related, Sir Carlo. Magandang umaga, Ma'am Kai, Executive Director Kai, and Sir Yuel. Good morning, It's a sir. pleasure for me to be here sa inyong programa. Ay, naku, sir. Excited kami kasi nga katulad na minensyon namin ni Sir Yuel kanina. Ang dami namin naging questions. Oo. At madalas, syempre, galing siya sa private sector. At lagi namin binibida yung mga ano bang ginagawa ng SSS ngayon. Kaya, sir, para po sa ating mga hindi pa nakakaalam, paano po ba ang papel ng SSS sa pagpapatupad po ng Employees Compensation Program? Particular sa mga miyembro both ng SSS at ng ECC, Sir Carlo. Yeah, so ang SSS ang nag-a-administer ng Employees Compensation Program ng programang ng Department of Labor and Employment, yung Yes, sir. Employees Compensation Program. So lahat ng mga aksidente, disgrasya o sakit na work-related ay nakaka-claim ng benepisyo sa SSS sa pamamagitan ng pag-implement ng SSS ng EC program. Madalas ay yung tayo ay sakit or na aksidente o na disgrasya sa trabaho, minsan ay hindi alam ng ibang mga miyembro ng SSS na dapat tinatanong nila sa kanilang sarili kung yung aksidenteng disgrasya at sakit ay hango o dahil sa kanilang paghahanap buhay. Idikay, Sir Yuel. Pag ang sagot nila sa tanong na yan ay oo, makaka-claim sila, pwede sila mag-claim ng Posible, easy benefit. opo. Sa tansyahan na lang, kung may easy benefit kayo, Opo. kulang-kulang dumodoble ang benepisyo Aba. po ng programa na makukuha from SSS, from the program of SSS and ECC. So may sickness benefit from SSS at may sickness benefit from EC kung work-related yung pagkasakit. Buti na So, nabanggit example niyan, lang sir. naman No? yun. Dahil yan yung karaniwang kabuntot ng mga ipinapadalang tanong sa atin. Tama yan, Kung Sir meron bang Yuel. aside from EC benefit, meron bang makiklaim from SSS? Yan lagi natatanggap natin eh. Lagi. At lagi natin hina-highlight, Sir Yuel, na yun nga yung na-mention ni Sir Carlo, double recovery, yung pwede nilang magawa kung work-related yung aksidente nila. Kasi sabi nga ni Sir Carlo, may sickness benefit na sila na makiklaim from SSS, magdodoble pa siya on top of. So, kulang-kulang doble talaga yung makukuha nila. So, kung ang monthly salary credit nila ay ganitong halaga, times 2. Ba? Oo, 'di ba? Kasi work-related yung aksidente. So, kumbaga, hindi naman natin sinasabi na sinuwerte sila sa aksidente, pero sa pagkuha ng benepisyo, makakabawi naman. Opo. Para naman hindi natin maiwan yung mga manggagawa natin na aksidente or nagkasakit dahil sa trabaho. Nabanggit, opo. Siyempre, Sir Yuel, example lang naman yung sickness benefit. Pero sa pagkabalda, Oh, kung iba pa. disabled din, nakaka-claim ng disability benefit sa Disability SSS. benefits. At kung ito ay work-related, makaka-claim din ng EC disability benefit. Iba pa ho yun sa natin. Oo. So kung work-related yung pagkabalda, may benepisyo na from SSS at may benepisyo pa from ECC. At kung natamo o naabot ng miyembro ang 36 na kontribusyon man lang, at siya ay nabalda, magkakaroon na ho siya ng disability pension. Buwanang pension po yun.
At kung work-related po yan, meron din pong easy disability pension. Parang doble po Doble ang talaga. buwan ng Doble pension. talaga, oh. Kulang-kulang po. Oho. Kulang-kulang. Oo. Kaya talagang ma-make sure din talaga no, na Aha. nahuhulugan palagi yung SSS Tapos natin. kung marapatin nyo po, samantalahin ko po, Opo. Sir Yuel, Of course, Sir Carlo. Idikay, sa pagkamatay naman na work-related, ganun din. May death benefit at funeral benefit from SSS. Pero kung ito ay work-related, mayroon ding death at funeral Funeral. benefit from ECC. So, ganap po ang tulong ng pamahalaan sa ating mga miyembro, kaya dapat tayo ay tapat sa ating pagre-rehistro sa SSS at paghuhulog ng Contribution. karampatang kontribusyon. Marami pa ho akong katanungan ho dyan para maya-maya ng konti na Sir Carlo. Pero ito ho, paano ho nakikipag-ugnayan yung ang SSS sa Employees Compensation Program sa pagpapatupad ho ng ganitong programa? Yun po. Sir Yuel, ang SSS po ay parang braso at binti ng ECC sa pag-implement ng EC program sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Yan Kasama nga, ang sir. Oo. Opo, mga magagawa natin abroad. Oo. So, tapos, mayroon ding buwanang meeting ang Board of Directors ng ECC kung saan miyembro din ang SSS at doon ay nakakasama ang SSS sa mga usapan, sa talakayan tungkol sa pagbibigay protection sa lahat ng manggagawa. So, syempre, ang tutok ng SSS ay ang private sector workers Of kasama course. ang self-employed at OFWs. Alam mo, Sir Yuel, natuwa ako dun sa pagkaka-word ni Sir Carlo na braso at binti. Braso at binti. Talagang Diba? isang katawan. Hindi, kasi totoo naman yung sinasabi ni Sir Carlo. So, partners talaga kami ng SSS at ECC. Hindi ma-implement yung EC program kung wala yung tulong ng SSS. Kaya pag may nagtatanong sa atin, Sir Yuel, di ba, saan ba kami magpa-file? Saan ba kami pupunta? Syempre, pwede kayong pumunta sa ECC para po matulungan namin na kayo mag-file. Pero sa huli pa rin po, kailangan pong dumaan tayo sa SSS or sa GSIS para sa government sector para po maiproseso natin ang inyong mga claims. Kasi sila po ang ating braso at binti. Tumutulong. Nasabi mo yan, Idi kayo, no? Ito, ang filing, paano ho ba yung kasalukuyang proseso natin ng pagpa-file ng EC claim sa SSS? May mga pagbabago rin ho ba o digital updates, lalo na ho sa panahon ngayon na nagsi-streamline tayo ng ng mga serbisyo natin. Paano ho yung proseso natin? Marami na po ang pwede pong i-file online. good news. Kaya ko pong aminin na hindi pa ho lahat, pero marami na po at nasa plano at programa pa rin po ng SSS ay mai-online po ang lahat ng filing ng claim sa SSS. Sa banda po ng SSS programs mismo, Sir Yuel, online na po ang filing ng lahat ng aming mga benefits. Sa EC, may kaunti na pa hong naiwan Na manual. Idikay, yung sa EC Disability at EC Medical Reimbursement Yes, sir. ay hindi pa ho online. Ngunit, tinatahak po namin na ang pag-aasikaso na mai-online din po yan pagdating ng panahon. At siyempre po, Sir Yuel at Idikay, andyan pa rin ang mga branches ng SSS sa pagfa-file. Hindi nawawala yun. So sa buong Pilipinas, mayroon pong 290 branches ang SSS para po magbigay serbisyo sa ating mga manggagawa na magkiklaim po ng benefits from SSS at ECC. So online po ay marami na. Yung may ilan na lang po na hindi online at andyan pa rin naman po ang aming mga branches. And soon, we'll get there. Dahil, Yes, Sir Yuel. Good news yan, ha? Oo nga, Sir Yuel. Actually, ang daming branches naman talaga ng SSS. Parang actually yung building namin dito sa Makati, dito sa 355 Senator Hill Puyat Avenue. So, technically, Buendia Avenue. Ang opisina po ng SSS, meron silang branch doon sa lower level namin. Kasi nga, very close yung partnership natin dyan. At lagi kaming magkatulong, magkausap, magka-connect. Araw-araw na nakikipag-coordinate tayo sa SSS para nga sa implementation ng EC program. So, para po doon sa mga nanonood at nakikinig, kailangan nyo po ng tulong. Kung halimbawa po, di ba, Sir Carlo, hindi pa sila marunong mag-file online.
tutulungan naman natin sila talaga na mag-file. So kung kailangan po nila at meron silang malapit na SSS branch sa kanila, pwede po silang magtungo doon para po matulungan sila makapag-file naman kung ano man yung claim na kailangan. Handa pa rin nila. umalalay ang ating mga kasama sa Hindi SSS. naman sila papaalisin at Oo. itataboy. Talaga pong welcome na welcome silang pumasok doon. Sir Carlo, paano naman po yung mga yung usual na tanong po, ano po ba yung kailangan namin ihandang mga dokumento kung sakali po na kailangan meron kaming i-file? So, pwede pong i-scan siguro to para may upload sa internet, sa app or sa website po ng SSS. Or pwede rin po siguro katulad na mention niyo, may mga ibang filing pa po na kailangan manual pa pong gawin. Ano po bang mga documents yung kailangan ihanda ng ating mga listeners at viewers para po kung kailangan din na mag-file ng claim, alam na nila kung anong kailangan nilang dalhin. Opo, depende po sa naranasan na contingency ng ating mga miyembro, no? Halimbawa, nagkasakit ang miyembro, so mga dokumento na magpapatunay na nagkasakit ka. Kung ikaw ay na-ospital, mas malinaw ang mga records noon. Pero kahit sa nagkasakit ka at hindi ka lang makaalis ng bahay, ay pwede pa rin. Pwede pa din. Ang nais ko pong sagutin yung tanong niyan just sa pamamagitan ng pagsabi lamang po na lahat po ng ebidensya o dokumento na makakatulong sa pagsuporta ng inyong pag-claim, Claims. pakihanda po. Kung kayo ay nabalda, na aksidente o nagkasakit, pakihanda po yan. At siyempre, hindi kaya, Sir Yuel, identification documents ng ating Pagkakakilanlan, pagkakilanlan, na ating pagkatao, ng ating sarili. Siyempre, pangunahin dyan yung ating national ID. Yan, opo. Phil's ID. Kung hindi ay passport, lisensya, basta lahat po na makakapagpatunay ng inyong claim. Medyo ganun ko na lamang po sagutin. Oo, kesa mag-enumerate Edikay, tayo, kesa no? mag-enumerate Marami pa. tayo ng all kinds. Pero basta po tayo ay nagkaroon ng disgrasya, aksidente o sakit, ingatan po ang ating mga pruweba na magpapatunay na tayo ay nagkasakit ng ganyan, at lalo na ang pruweba o salaysay Salaysay. na ito ay work-related. So, Tapos bahala na po ang SSS Mag-evaluate. mag-evaluate kung tunay nga po itong work-related o hindi. Kasi minsan, kiniklaim nating work-related pero ang sa aming pag-aaral ay hindi. Lalo na idikay tungkol sa pagbibiyahe. Ay, marami kayong ganyan, no, sir? Hindi naman May po. marami, pero opo, may mga pagkakataon na ang ibig ko po sabihin kasi kung ang biyahe papunta sa lugar ng iyong pinaghahanap buhayan ay work-related na rin. Yung Tama po. papunta ka sa Going opisina, to and coming home. opisina mo Yes, o sir. sa lugar ng pagbebentahan ng inyong paninda dahil self-employed kayo, at saka yung pag-uwi. tama. yan yung lagi natin Work-related tanong. po yan. Lagi yan, Sir Yuel. Ngunit, Ngunit? kung nalihis ho kayo ng biyahe, Lagi meron din po example kayong natin pinuntahan na party, Ay, hindi na ho malalaman. work. So minsan ganun lamang po ang mga dahilan. Natanong ko rin po sa aking kasama sa SSS, yung mga karaniwang dahilan na nade-deny ang ilang claim sa EC. Interesting po yan, Sir Yes, Carlo. Idikay, Sige, Oh, dahil may kodigo lamang yun po din ako. yung itatanong din natin, Idika, Mamaya, no? oo. Paano? Bakit Paano kung nade-deny? ma-deny? O Oo, bakit yan ano? nade-deny? Minsan po kasi yung pagkasakit ay hindi listed as an occupational disease. Oh. So, hindi naman nagkalagnat ka lang, easy claim Work-related na na agad. agad yun. So, ayun po yung pinakasikat, ma'am, halos 47% of cases, yun po yung Yun yung dahilan. kiniklaim nila, hindi occupational Ito po yung mas ine-expect kong dahilan, yung illness or injury has no causal relationship. Hindi nanggaling sa paghahanap buhay yung sakit. Hindi makonect. Oo. Ganun din yung illness or injury is not due to accident arising out of the course of employment. Yun yung Medyo example maano kanina. yung mga English lang pero basta ibig sabihin may mga instances na
sinasabi natin na ito Opo. ay work-related, ngunit sa pagsusuri ay hindi naman pala. So, pero ang madalas kong sabihin, ED kay Sir Yuel, kahit may duda kayo, subukan nyo. Tama yun, Sir Carlo. Kasi Tapos hindi rin naman- SSS kung- na lang po magsusuri at kung- ang ECC. Kung pangungunahan natin, sayang din, ano? Oo, laging natin sinasabi sa mga listeners natin yan na kung hindi kayo sure, i-file nyo po at Opo. hayaan nyo po yung mahuhusay na medical evaluators at legal evaluators ng ECC at ng SSS na tumingin po doon sa mga dokumento nyo. So, ready naman po lagi kung magbigay ng tulong at magbigay ng advice. Although yung iba, sir, kasi napapagod mag-file daw ng mga documents. Parang ganyan. Kaya talagang wag katatamaran dahil mahalagang support yan sa claim Oo, natin. kailangan patunayan mo talaga. Yes, ED kayo, no? And Sir Yuel, kailangan din ng puhunan sa oras at tiyaga Tiyaga, oo. yung pagfa-file ng claim natin. Hihingi din po ako ng dispensa sa ngalan ng mga kasamahan ko sa SSS kung ang minsan ay ang pagpunta ng mga miyembrong nagke-claim ay talaga pong may kakulangan sa Sa dokumento. dokumento. Ang gusto ko pong sabihin po talaga, basta po lahat ng naiisip ninyong pangsuporta ng inyong claim ay dalhin na po ninyo sa pagbisita nyo po sa SSS. Tingnan nyo po muna kung pwede ito sa online platform namin. Aha, para hindi hi- na babiyahe. Pati po yung online platform, kailangan din po ng puhunan ng oras at tiyaga sa pag-intindi. At ako'y naniniwala ng taos na maitatawid din po yung proseso. Siguro, kailangan nyo lang po ng kaunting tulong sa anak nyo o kaibigan nyo sa pag-intindi ng online. Pero malaki ho ang tsansa na hindi na talaga kayo kailangan umalis ng bahay. So, bigyan nyo po ng oras at tiyaga yung pag-intindi. Andyan din po naman ang mga instructional videos ng SSS sa aming social media accounts. At mas madalas po sa hindi, kaya nyo po yan. Yun lang po, hindi kaya, Sir Yuel. Totoo naman yun, di ba, sir? totoo. Yung tiyaga talaga Tsaka, na mag-file. mahirap kapag ka napapangunahan talaga tayo na, baka hindi tanggapin, baka wala lang tong dokumentong to. Pero, may isa akong tanong na unang pumasok agad sa isip ko nung sinabi mong dokumento, Sir Carlo. Pwede ba yung barangay blotter or police blotter? Acceptable, pwede ba siyang pang-support ng claim? Ang kahit anong dokumento na inyong iaalay ay maaaring makasupport. Pero hindi ho natin masabi ng tapos, na Idikay, guaranteed. kung ito po ay sapat. Kaya nga po medyo sinisimplehan ko po sana ang pagsabi na lahat na lamang po. Ang barangay certification po na sinasabi po ng barangay captain to na ako ay pumipirma dito dahil alam kong tunay na nangyari ang insidenteng ito, na disgrasya ang ating kababaya, ang ating kabarangay nung araw na to. Yan ay isang supporting document. Yes. Tapos, titingnan ng SSS, yung PETSA, kung kailan yung sinabi. Tapos, ihahambing namin yon doon sa i-final na claim kung magtutugma. So, mga ganun po yun na Sir Yuel, Idikay. Oo. Masusing masusing pagsusuri talaga yung ginagawa ng SSS. May nagtatanong pa dito, Sir Carlo, Idikay, kung kasama ba yung mga self-employed. Yan ay sasagutin ni Sir Carlo sa pagbabalik ho ng ating palatuntunan. Hashtag ECC Work-Related. Mag-uunat-unat lang ho kami ng konti at babasahin rin ho namin ang ilan sa inyong mga ipinapadalang mensahe. Sa atin hong pagbabalik ay hihimayin pa natin ang papel ng SSS sa implementasyon ng EC program. Kaya naman tumutok lang ho kayo dahil magbabalik pa ang hashtag ECC Work-Related. Sa mga manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. Si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission, sa hashtag ECC Work-Related.
Sa oras po natin na alas 10:33, nagbabalik po ang hashtag ECC Work Related. At kasama pa rin natin ang Executive Director Action Woman ng ECC, Attorney Kaima Velasquez. Kay. Thank you, Sir Yuel. At syempre, magandang umaga ulit sa ating mga listeners at viewers. At tuloy na nga tayo dun sa diskusyon natin na naputol kanina. Kasama pa rin natin SSS Vice President for Public Affairs and Special Events, Sir Carlo Villacorta. Sir, good morning po ulit sa inyo, sir. Good morning po ulit. Good morning, isa pong sir. karangalan ng masali dito sa inyong Oh, program. excited. Maimbita. Kami, sir, daming Opo. tanong, di ba, Sir Yuel? Yung mga natatanggap natin mga phone-in, nagpapatuloy. So, susugat, diretsuhin ko na agad, Sir Carlo, yung naputol natin tanong kanina. Kasama rin ho ba, katulad ng laging tinatanong sa on the part of ECC, sa SSS ho ba kasama rin, pati yung mga self-employed? Oh. Ang sagot po ay opo. Oh. Oo. Oo, At talaga. ito po ay sana ay namnamin natin at dibdibin dahil napakarami po sa ating mga kababayan ay self-employed. Totoo Totoo po yan. yun. Kayo po ay self-employed kung kayo'y naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Ganun lang po kasimple. Tatlong bagay lang yung Oh, dalawang bagay nga lang yun. Opo, napakahalaga po ng board resolution ng ECC noong 2019 Tama yun, sir. nang dinesisyonan nila na isali ang self-employed sa EC program. Simula po noon, nag-develop po ng akmang system ang SSS at pagdating ng September 2020, nag-umpisa na Implement po agad. yung implementation ng EC program for For self-employed. Napakahalaga po niyan, lalo na sa ating mga kababayan ngayon at uso po ang paghahanap buhay bilang delivery rider. I know, yung mga gig economy, di ba, Oo, Sir yung Carlo? gig economy Oo, marami. na Virtual assistant. Opo. Pero mabalik lamang po ako sa delivery rider na andyan po yung panganib Tama talaga yun. sa kanilang Very paghahanap exposed. buhay. Opo. Kaya dapat ay nakarehistro ng tama sa SSS ang mga self-employed para matamo nila ang benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay Work-related. work-related. Pahingi pa ho ng isa pang minuto. No? Sige, sir. Napapansin po kasi namin na napagpapareho ng ating mga kababayan ang self-employed membership at ang voluntary membership Yan sa ang itatanong ko SSS. kasunod. Oo. So Sir Yuel, ang voluntary member ay Apo. hindi naghahanap buhay, ngunit gusto at may kakayanang magpatuloy ng hulog sa SSS. Kasi kung may hanap buhay ka, empleyado ka, hinuhulugan ka ng employer. Kung may hanap buhay ka, wala kang employer, self-employed Self-employed, ka. opo. Kung Wala sa abroad, OFW ka. Yung voluntary member ay hindi covered ng EC program. Ang self-employed ay covered ng EC program. Kaya mahalaga ang na Pagrehistro ng namnamin tama, natin oo. ang pagkakaibang yan. May dagdag protection ng EC program ang self-employed. Ang voluntary member po ay wala. So talagang wala nang dapat maging kalituhan ho dyan sa mga nakikinig ho Linaw. sa atin, mapa ECC o sa SSS ho tayo mag-claim. Dapat double check natin kung ang atin hong status sa SSS ay self-employed at hindi voluntary. So sir, may datos na po ba kayo po sa SSS kung ilan na yung mga nakatanggap ng EC benefits sa inyong mga regular members at maging sa mga nabanggit ho natin na self-employed, household helpers at ang atin hong mga marino? Ayan. Meron kaming, ako ay confident na may kaya namin yan mabilang, Sir Yuel Idikay. Ngunit sa programang ito, hindi lang wala akong baon na ganyang kadetalye na Okay, tanong. yes, sir. Siyempre po, meron po ako for January to April, ngunit sa kabuuan, Kabuuan, lahat ng miyembro ng SSS po. As of for January to April, sa unang 4 na buwan ng taon, may 14,490 death claimants,
may 2,148 disability claimants ng EC na SSS member, 6,200 sa sickness at ilan po sa na nakaklaim na medical services at funeral benefit. So mayabong po ang programa ng EC program. Sana lamang po ay ma-appreciate po ito ng ating mga manggagawa talaga na baka hindi nila napapansin kasi pag naka-claim na sila sa SSS, akala nila Yun na na po. Oo. Pero tanungin po ninyo ang inyong sarili. Work-related ba yung nangyari sa akin? Kasi- Kung oo, bumalik po kayo sa Dahil SSS meron pa. at sabihin nyo naman po ay easy Easy claim, claim. ang inyong i-claim dahil work-related po yung pagkasakit, pagkabalda o Aksidente. pagkamatay. Yes, Aha. sir. Opo. Oo nga, lagi natin sinasabi yun, Sir Yuel, di ba? Kailangan i-inform nyo yung SSS na ang sickness nyo ay easy o work-related. Kasi pag hindi nyo sinabi, syempre, ang ating mga medical evaluators, ay evaluate lang nila yung Kung ano sakit yung ibinigay. Oo, wala silang pagkakataon na i-evaluate. Lalo na kung wala yung mga sinasabi ni Sir Carlo na supporting documents. documents na magpapatunay na work-related siya. Wala talagang pagkakataon na ma-evaluate ito ng tama. At doble, di ba, Sir Carlo? Diyan nanganganak, idi kay Sir Carlo, yung ano, ay meron pala niya. Ay, meron pala yan. Oo. Oo. Yeah, so hindi kaya Sir Yuel napag-usapan kasi yung nadodoble. Gusto ko sanang ialay sa mga nakikinig at nanonood lalo na sa panahon ngayon na madali panoorin ulit itong Opo. programa nyo sa online platforms. Kung marapatin nyo lamang po, pinag-usapan natin yung nadodoble yung benepisyo. Ang gusto ko po sanang mabanggit ay yung karaniwang halaga ng mga benepisyo ng SSS at ECC. Pinagkakaloob ng SSS Aha. at ECC. Ayon Opo. sa aming datos as of end of 2024, halimbawa, ang disability pension po ng SSS, ang karaniwang halaga po ay 4,863 pesos. Ang disability pension na karaniwan naman mula sa EC ay mas mataas, 6,464 pesos kada buwan. Mas 6'4". mataas. Disability Oo, pension po disability yan. pension. Kayo po ay magkakaroon ng buwanang pension kung nakahulog man lang kayo ng 36 na 3 kontribusyon. years. Oo, more or So, less. 3 3 years lang Ah, yun na kung kwentahin. Basta naka 36 na kayo na contributions at kayo ay mabalda, may disability pension po kayo from SSS at kung ito ay work-related, meron pa from EC. Muli, 4,863 ang karaniwang halaga na SSS. Sa EC naman po ay 6,464 pesos. Ibig sabihin, tatawid po ng 10,000 Ang kada pensyon. buwan ang inyong buwan ng pension kung kayo ay yung karaniwang miyembro ng SSS. Gaano katagal po yan, Sir Carlo? Na Ah, matatanggap? Depende po sa Severity disability, nung- sa Opo. severity ng disability. Kasi kung isang daliri ang natanggal sa aksidente, may kwentahan, May kwentahan po yan. din. Kung Dalawang daliri. ilang buwan. Oo. Tatlong daliri. Oo. Kung ano po yung disability, may kwentahan po. Kung permanent at total po yan, habang buhay na po yun. Oo. Okay. So, Sir, maduktong ko lang, Sige, Idikay. Sir Yuel, go. Kapag, ito karaniwan na natatanong din sa atin, kapag 36 months tuloy-tuloy ho nakapaghulog, pero matagal na muli, nung hindi siya nakapaghulog, let's say, for few years, counted pa rin ho ba yan? O kailangan magbayad ulit for another consecutive 3 years? So, yung basta naka 36 ka, tapos nabalda ka, kahit matagal na yung 36 months na hulog mo, makaka-claim ka ng disability benefit from disability pension kasi naka 36 ka. Yung sa ECC, hindi pa natin yan matiyak right now kasi kailangan malaman kung yung nakakapaghulog ka nang may easy contributions ka. Tapos titingnan pa po kung yung hulog mo noon ay may easy May portion easy din. portion Kaya din. nga mahalaga yung nagrehistro ka ng maayos bilang self-employed. Yung mga nagpapatuloy bilang VM, hindi makaka-claim po, Sir Yuel.
Alright. Mabanggit ko rin, Sir Yuel, kasi yung difference lang ng hulog mo from voluntary member to self-employed member ay 10 pesos to 30 pesos lamang po. So, Yung difference. so magdadagdag ka lang ng 10 piso kung minimum, halimbawa, minimum wage earner ka, 10 piso lang buwan-buwan, yung protection at tulong na maaaring ipagkaloob ng ECC sa'yo, laging doble. So, hindi kailangan doblehin yung hulog para magdoble yung protection. So, 10 pesos to 30 Sapat na yun. pesos lang. Oo, enough na para magkaroon ka na additional na protection para naman pag nagtatrabaho ka, meron kang suporta sa likod mo. Sa banda naman po ng death benefit, ang karaniwang halaga na binabayad po ng SSS ay 4,138 survivor naulila, pension opo, o, sa sa mga naulila. Ang EC naman po ay nagbabayad ng karaniwang halaga na 5,091 pesos. So halos 10,000 din ang aabutin ng isang karaniwang miyembro ng SSS kasi average ang ating to, datos Pwede mas so mataas, pag pwede work-related mas yung pagkamatay, yung asawa na naiwan ay makaka-claim ng survivor pension mula sa SSS pero dahil work-related, makaka-claim pa Din ng survivor pension from the EC program. At huli, yung funeral benefit, ang karaniwang binabayad na SSS ay 21,226. Dito po ay mas generous naman po ang EC program. Nag-set po sila ng payak na halaga na 30,000. 30,000. 3-0. Opo, Sir Yuel. So, napakahalaga po ng programa ng EC sa karaniwang kababayan natin na mga self-employed. Yung yan ay self-employed din ng mga doktor na iba, ang mga abogado na may private practice. Pero self-employed, mas marami yung mga nasa informal sector. Tama yun. Kaya sana pakiusapan ko ang ating mga kababayan na self-employed na magrehistro kayo ng tama sa SSS bilang self-employed. Maghulog ng kontribusyon bilang self-employed para maging ganap ang protection na matatamo nyo mula po sa SSS sa pamamagitan po ng EC program. Ayan. Sa bagay sir, pag sinabi nating self-employed, automatic naman na nakasama sa binabayaran. Yung EC. Automatic mako-compute dun, 'di ba? Yung PRN sir, lalabas na agad kung magkano yung kailangan mong bayaran. Payment reference number. Pag self-employed ka na sa records na SSS, yung mga payment reference number na inyong ma-generate ay automatic na pong may EC portion. Easy Balik lang tayo kay Sir Carlo dun sa nabanggit natin kanina yung filing, merong nagdi-digitalization din tayo. Yeah. Pagdating po dun sa online services din natin, pwede po ba rin natin ma-check online yung status ng atin pong application? Ay opo, kung tayo ay mayroong online account sa SSS, ito po yung My SSS program Meron ng din ako SSS. Meron din ako niyan. Download ka rin yan, Sir Yuel, di ba? So very good. Maraming salamat, Sir Yuel. Pakikwento pa sa mga kaibigan at kamag-anak mo. So doon nyo mamomonitor ang status ng inyong benefit claim or application. So pakibasa lamang maigi yung aming messages doon sa status ng inyong claim. Kasi minsan may kakulangan pa kaya hindi umuubra. Samantalahin ko ho yung pagkakataon na to na i-promote po yung aming only email address, yung usaptayo@sss.gov.ph, 3 S po sa usap. Usap. Pwede nyo rin pong tanungin diyan yung status nung inyong claim. Minsan kasi ang ating mga kababayan mas gustong magtanong, tapos nag-aantay ng sagot. Ganon. So pwede din po through that. Pwede din po through our hotlines, 1455 or 81455, depende po sa gadget na inyong gamit. At may tanong po tayo sa ating text line, sir, sa ating 0919-282-6485. Ang kanyang katanungan po ay pwede bang mag-file ang mga retirado kung ang sakit o pinsala nila ay nakuha habang sila ay aktibo pa sa serbisyo? Okay. So, depende po, Sir Yuel, Idikay. Kung wala pa pong na-file na SS Kahit anong claim, noon. kahit kailan,
mayroong 3 years na prescriptive Prescriptive period. period. Opo. Ibig sabihin, hanggang 3 taon na pagkalipas lamang ang pwede ninyong palipasin sa pag-file na inyong easy claim. Tama yun, So Sir dapat Carlo. Opo. conscious tayo dito. Ngunit kahit more than 3 years ago na yung claim nyo, pero may na-file kayong SS claim, sickness or disability. hindi po nag-a-apply yung prescriptive period. Kunyari, kayo ay retired na ngayon, yung nagtanong, retired na siya ngayon, tapos 10 years nag-claim ago. siya ng disability benefit 15 years ago. Ganun katagal. Pwede pa niyang balikan yon to file an easy claim. Basta ma-prove niya yung Work-related. na work-related. Yung Hindi nag-a-apply yung prescriptive period kung mayroon ng SSS claim na na-file noon. Oo. So may chance pa kung talagang work-related at kaya niya pa i-prove na work-related Work-related. yung kanyang sakit Oo, kung yun- na-file niya. Yung sinabi nyo, Idika, dyan po yung, Yan yung problema, dugo eh. Saan oo. po yung madugo? Opo. Yung pag-prove. Pero buhusan nyo po ng panahon at tiyaga, baka rin po ito ay Magbunga. ng dagdag benepisyo po sa inyo. Right. Tama yun. Ayan. Sir, so, kanina napag-usapan na natin, ano yung mga madalas na mga kadahilanan na bakit na-deny yung mga claims. Pero sir, yung pag-discuss natin, yung madudugong parts, di ba? Yung madalas na reasons katulad nung hindi kasi related sa hindi occupational disease yung kanilang pagkakasakit or hindi work-related or may deviation. Sir, i-explain mo pa sa amin ng kaunti. Bakit nga ba nagkakaroon ng pagkakataon na hindi na-approve yung mga claims na fina-file ng ating mga kababayan? Ano yung mga usual na causes pa? Oo. So, bahagi na nating na talakay kanina, Idika, pero yan po kasi ay labanan ng pruweba natin na tayo ay na work-related yung nangyari sa atin laban sa polisiya na ating itinatag para hindi tayo maabuso. Siyempre po, hindi po pwedeng sinabi lang natin sa isang liham na ito ay work-related. Work-related, oo. Tapos i-grant na natin. Titingnan po yan ng ating doktor, medical evaluators, at saka po yung authenticity ng mga dokumento. Hingi tayo ng dispensa kung medyo naiinip ang ating mga kababayan sa pagsasagot o sa pagre-review ng mga kaso. Opo. Kasi po, perang tunay po ang ibabayad na kung habang buhay, dahil yan ay oo. pension, Malaking halaga. malaki rin po yung responsibility ng inyong pamahalaan na ang pagbabayad ng SSS o sa pag-implement ng EC program ay tama At hindi maabuso. at hindi maubuso. So, medyo ganun ko lamang siya gusto sagutin, Idikay, kasi talagang labanan po kasi siya ng ng proof at saka ng existing policies natin to safeguard against abuse or fraud. Opo. Napakamalikhain na rin ng ibang mga kababayan natin sa pagsusubok na maisahan ang ating sistema. Kumokopya ng mga template, kukunin ang ganun? logo natin dalawa ng Tama. SSS at ng ECC at magmumukhang authentic. Nako. Yan po ay amin din pong binabantayan. Binabantayan. maigi Lalo ng ngayon, aming- Sir Carlo, yung AI. Oho. Napakadaling Pwede gawin. mag-generate Oo. ng images. Marami na palang model ngayon na AI. Mhm. So akala mo tunay na Tunay, tao mhm. pero Hindi pala. di mo pala siya makakausap kahit kailan kasi AI siya. Kahit nga yung mga legitimate na document, ED at Sir Carlo, yung legitimate document, lalagyan mo lang ng prompt na Papalitan niya yung content. Oo, mabilis lang, sumukha kayang-kaya. talagang- Oho, so medyo naging extra challenge sa atin ngayon yung pag-evaluate ng Yung mga yan. medical certificates, Oo. di ba? Idi, sabihin ko na rin po, kahit sa banda po ng SSS ay mag-deny kami ng claim nyo sa ECC, mayroon pa rin po silang recourse Oo. to Pwede appeal opo. through the ECC na pwede nyo rin pong isumbong ang SSS Na mali. sa ECC Oo. na talagang naniniwala kayong Work-related. work-related yung nangyari sa inyo. So, may pagkakataon pa rin. Hindi ko lamang po memorize, ED, no, yung appeals
process. Oo, Pero pero napakadali lang, oo. sir. Kasi actually ngayon, meron na tayong automatic appeal na pag may na-deny kayo na work-related talaga, isusumitin na agad ng SSS. So, voluntary. Sinasabi niya sa ECC na, hoy, reviewin nyo nga itong denial namin kasi baka mali kami. So, ganun ka. Ay, ganun po. Oo, ganun ka, napakaigi naman honest, po no? pala, Oo, na ED. pagka may denial sa SSS, isasubmit na agad sa amin para sa review. So, minsan, hindi na kailangan i-prompt. Pero minsan kasi, nagmo-motion for reconsideration pa yung ating kliyente, ang ating miyembro. So, nagkakaroon pa ng time. Minsan, kailangan nyo i-prompt na, ay, nag-MR ako or hindi ako mag-MR. Gusto ko na siyang i-appela. So, pwede din kayong sumulat sa amin. Pero, or sabihin nyo opo. sa kanila na file for easy appeal. Pero at least, sa nababanggit nyo po, EDK tsaka Sir Carlo, na parang yung sistema natin ngayon, napakadali na ng mga ganong recourse. Pero napakahaba ng ating, dami ko pang gusto actually itanong, ED tsaka Sir Carlo. Pero panghuli na lamang po, bago ho namin kayo pakawalan, ED, yung baka meron pa hong mga programa at serbisyo po ang ating SSS na SSS. gustong i-share. At may special announcements na gustong iparinig sa ating mga nanonood at nakikinig, Sir Opo. Carlo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Nais ko pong i-share sa lahat ng inyong taga-panood, taga-pakinig, na lumabas na po yung SSS Circular 2025-004. Yan na po yung salary loan program ng SSS na mas mababa ang interest rate. Oh, wow. Good 8% na lamang po yung dating 10%, mas malaki, mas mababa na po ang interest rate. Ibig sabihin, mas mababa din po ang buwanang kaltas ng inyong amortization sa SSS pag babayad nyo ng inyong utang sa pag-apply nyo ng salary loan. Mayroon pa ho kami mga ibang nilalatag na programa na makakapag bigay ng dagdag relief sa mga pensioners. In-announce po namin na i-expand po namin ang aming pension loan program. Wow. Na mas kasali din ang mga survivor pensioners. Ngayon po kasi para sa retirement pensioners lamang So ngayon po. pati pensioners Ng ng survivors. survivor. Yan Oo, po so ay ibig aming sabihin- itina-target bandang September. At marami pa po kami mga iniisip na innovations para po mas mapadali ang pag-i-implement ng programa ng SSS at ng ECC din po. Alright. Maraming salamat po. Sir Carlo, ating nakasama, EDK, SSS Vice President for Public Affairs and Special Events Division, Sir Carlo Villacorta. Thank you. Thank you, Maraming sir. salamat po. At yan, ang bilis ng oras, Oo EDK. nga, no? Mag-aalas 11 na agad. At syempre, hindi natin nakakalimutan, i-announce na rin po natin ang winners sa ating easy question. Pero bago yan, ano muna ang ating easy answer, EDK? Ay, syempre, hindi natin pwedeng sabihin yung winners hanggat di natin nasasabi yung sagot. Napaulit-ulit na rin naman natin. Hindi ko alam kung merong hindi pa makakasagot ng ating easy question this morning. So, ang sagot natin ay Social Security System or SSS. So, tinatanggap po both SSS or Social Security System na sagot. At, syempre, dahil meron na tayong sagot, pwede na po natin i-announce ang ating 3 lucky winners ngayong umaga. So, ang ating winners po, Mr. Ramil Pasha, Mr. Dominic De Los Santos, at Miss Apple Cabaltera. So, congratulations po. Congratulations! Good job, guys! Yun. At para po sa ating winners, hintayin nyo lang po ang aming message sa pamamagitan ng aming executive producer na si Miss Peachy Gonzalez para po sa inyong prize. Yan na po ang kabuuan ng ating programa at sa susunod na linggo po muli, marami pa tayong tatalakayin tungkol sa Employees Compensation Commission. Thank you, Sir Yuval. At kung Maraming meron po salamat, silang karagdagang mga katanungan tungkol sa ECC, sa Employees Compensation Commission, hanapin lamang po nila ang aming website, www.ecc.gov.ph, or pumunta po sila sa Facebook, i-search lamang po Employees Compensation Commission, at lalabas na po ang aming Facebook page. At syempre, special announcement lamang po, meron po tayong EC program at EC advocacy consultation ng July 8 sa Balud, Masbate.
Masbate. Naka-flash po sa inyong screen. Pwede nyo pong scan yung QR code dyan para po makapag-registro tayo at live po in person makakamit nyo po ang ating mga Information and Public Assistance Division officers na maaari pong tumulong at magbigay ng kasagutan sa inyong mga easy questions. So sa Balud, Masbate, Beatriz Rafaela Resort, 100 people po yung ina-expect natin dyan na pwede pong makasama at join para matuto tungkol sa ating EC program. At sa July 9 naman po, Masbate City sa BAMS Resto Bar, 100 people din po. So, scan nyo lamang po yung QR code or puntahan nyo po kami sa Facebook para po kayo makapag-rehistro at maka-join. Kaya, ngayon po, muli po ako po inyong action woman, Kaima Villa Velasquez, na nagsasabi at naniniwala na kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin po sa ating bayan. Maraming salamat, Idikay. Sa ngala naman ho ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Yuel Reyes. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Miyerkules dito lang sa Hashtag ECC Work Related. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. Hashtag ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. Hashtag ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.